Paano nga ba nagkakaroon ng global warming? At paano ito nagiging sanhi ng pagkakasakit ng mga tao? Pag-usapan po natin yan. Ako po si Nurse Dayan, ang inyong host, dito sa Tagalog Health Talks. Ang climate change na nararanasan po ng buong mundo ay nagre-resulta sa unpredictable na panahon. Unlike po noong unang panahon kapag June to November, talagang kapansin-pansin po na mas madalas ang pag-ulan or ito po yung rainy season dyan sa atin sa Pilipinas. At kapag naman po December to May, ito yung dry season natin dyan sa Pilipinas. Pero sa pagdaan po ng mga taon o ng panahon, nagiging blurred na ang seasonal boundaries. Pakiramdam po natin ay nalilito na rin ang panahon at kapansin-pansin po ang pag-init or ang pagtaas ng temperatura sa mundo dahil sa mga nat-trap na greenhouse gas dito sa ating atmosphere. Ano nga ba itong greenhouse gases at paano ito nagre-resulta sa painit ng panahon natin? Kapag nasinagan po tayo ng araw sa umaga, ito po ay magpapainit sa ating kapaligiran. Then kapag po dumilim or kapag gumabi na po, itong init na ito mula sa sikat ng araw, ito ay kailangang makalabas muli sa ating atmosphere or yung gases na nakapalibot po sa ating mundo para hindi po masyadong mag-retain or magstay yung init dito sa ating kapaligiran. Nagkakaproblema po tayo sa ngayon dahil sa sumusobrang dami ng greenhouse gases tulad ng ng carbon dioxide at methane sa ating atmosphere. At itong mga greenhouse gases po, ito ay nagtatrap ng init mula sa sikat ng araw na sana ay nakakalabas po ulit ng ating atmosphere. So, pagdami po ng greenhouse gases sa ating kapaligiran or sa ating atmosphere, mas maraming init mula sa sikat ng araw ang maiipon dito po sa loob ng ating mundo. Kapag nagsusunog or nagbe-burn po ng coal at oil yung mga factories at sa usok na inilalabas ng mga sasakyan, ang mga ito po ay naglalabas ng carbon dioxide. Isa po itong greenhouse gas. Kaya mapapansin nyo po na nagiging uso at isinusulong lalo na po sa mga mas mauunlad na bansa tulad dito sa Amerika ang paggamit ng mga electric cars. Ito naman pong methane gas, isa pa ring greenhouse gas. Ang pinakamalaking contributor po nito ay ang agriculture or ang agrikultura. Lalo na po yung methane gas na naiilabas ng mga baka. Opo, tama kayo sa cattle farming. Ang isang baka po ay tinatayang nakakapag-produce ng nasa 154 to 264 pounds ng methane kada taon. Lumalabas po ang methane gas sa mga baka kapag nadadigest nila yung mga kinain nilang damo. Naglalabas po ang katawan nila ng methane gas. At dahil sa dumarami na rin po ang mga cattle farms para sa meat production, nakaka-contribute po ito sa global warming. Ang mga energy sectors po na naglalabas ng emission from coal, oil, natural gas at biofuels, ang mga ito po ay contributor din sa paglalabas ng methane gas sa ating kapaligiran na nagre-resulta po sa lalong pag-init ng mundo. Ano nga ba ang epekto ng climate change sa mga tao? Ang nangyayaring matinding pagbabago po sa klima sa buong mundo ay may direkta at indirektang masamang epekto sa atin. Kasabay po ng climate change, andyan yung matinding heat waves, pagtaas ng sea level, pagbabago sa patak ng ulan or yung precipitation na tinatawag. Sa ibang lugar po matitinding baha yung kanilang nakakaharap. Samantalang sa ibang parte naman po ng mundo, patindi ng patindi ang drought or yung tagtuyot. At nakakaranas po tayo ng palakas ng mga bagyo. Ang lahat po ng ito, itong mga nabanggit natin, ito po ay pwedeng magresulta sa injury, pagkakasakit, or even pagkawala ng buhay ng mga tao. Isama na rin po natin dyan yung lumalalang air pollution nang dahil po dito sa mga greenhouse gases. Ang mga ito po ay may masamang epekto sa ating respiratory at cardiovascular health. Sino nga ba ang mga vulnerable sa patuloy na pag-init ng mundo or dito sa lumalalang global warming? Lahat po tayo ay pwedeng maapektuhan ng global warming, pero ang health risk po na kaakibat nito ay mataas para sa mga sumusunod na populasyon. Ang una na po rito ay ang mga sanggol at ang mga bata. Bakit? Dahil mas less po ang kakayanan ng kanilang katawan na mag-cope sa napakainit na panahon. Mas madali rin po silang ma-dehydrate
At since ang mga mas batang populasyon po ay may mas mabilis na respiratory rate, sila po ay usually mas mabilis silang humihinga, mas marami po silang nalalanghap na mga air pollutants na makakasama po sa kanilang respiratory at cardiovascular health. Ikalawa, ang mga tao pong nagtatrabaho sa ilalim ng sikat ng araw, tulad po ng ating mga magsasaka, construction workers at traffic aides. Ngayon, kung kayo po ay laging babad sa sikat ng araw, siguraduhin po na kayo ay makakainom ng sapat na dami ng tubig. Ikatlo, ang mga tao pong may chronic medical conditions tulad ng pagkakaroon ng kidney disease o ng anumang heart disease, ang mga ganitong kondisyon po kasi ay magiging dahilan para mahirapan kayong maka-adapt sa sobrang init na panahon. Ano nga ba ang mga natural remedies para mapababa ang health risk kaugnay ng lumalalang global warming? Number 1 po, ugaliing alamin ang weather or panahon bago kayo lumabas ng bahay. Hanggat maaari po ay manatili tayo sa loob ng ating bahay or ng ating opisina mula 10 a.m. ng umaga hanggang 4 p.m. ng hapon. Kasi sa mga ganitong oras po, from 10 a.m. to 4 p.m., nandito po yung pinakamatindi ang sikat ng araw. Number 2, kung kayo po ay nasa labas, piliin nyo pong mamalagi sa ilalim ng puno or sa kung anumang lugar kung saan po kayo may makukuhang shade, lalo na kung may heat wave. Number 3, uminom ng sapat na tubig at iwasan po ang matatamis na inumin or ang anumang inuming may caffeine or alcohol dahil ito pong mga inuming ito ay more likely magkakos ng dehydration sa inyo dahil sila po ay may diuretic effect sa katawan ng tao. Kaya't kung kayo po ay nasa labas, sobrang init, sobrang pinagpapawisan, iwasan po ang soft drinks at hanggat maaari po ay mas piliin ang pag-inom ng tubig. Number 4, at maging aware po tayo sa ating personal risk sa mga palatandaan ng heat-related illness, lalong-lalo na po kung kayo ay may sakit sa bato, tulad ng pagkakaroon ng chronic kidney disease or kung kayo po ay may sakit sa puso, at kung kayo po ay umiinom ng mga gamot, itong mga diuretics, mas at risk po kayong makaranas ng dehydration at makaranas ng heat exhaustion or heat stroke. Kung nagustuhan niyo po itong aming video at nais niyo pa pong makapanood ng iba pang Tagalog Health videos, paki-like lang po at mag-subscribe dito sa aming channel, dito po sa Tagalog Health Talks. Muli po, ako po si Nurse Dayan at ako rin po ang creator ng Tagalog Inspirational Talks at maraming salamat po sa inyong panonood.